Hindi naman tayo eh. Hindi ako, Bible ang nagsabi. Ang sabi dito, sa chapter 5:17, kung tinanggap mo talaga si Jesus Christ, ito ang sabi. Therefore, if any man be in Christ, sa makatuwid baga, kung ang sino man ay na kay Kristo na, sabi dito, he is a new creature. Siya na po ay bago ng nilalang. Okay? All things are passed away. Lahat ng luma nyo, natin, passed away. Tinanggal na rin ng Panginoon, hinugasan na rin ng Panginoon, pinalimutan na rin ng Panginoon. At ang huli, behold, all things are become new. Lahat ng bagay na ngayon sa inyo ay bago na. Ibig sabihin ko, kung lahat ng kasalanan mo, mula bata hanggang kanina, bago pumasok dito, lahat na yan, washed away na. Pinatawad na ng Panginoon. Kung tinanggap mo si Jesus Christ, mo. Ito ang nagsasabi. Ikaw na ngayon ay bagong nilalang. Wala ka na. Yung luma mong Marlo, wala na yan. Wala na yan. Lindo, wala na. Bago ka nang nilalang, sabi dito, all things are become new. Sabi, sa una, he is a new creature. Bago ka nang nilalang. So kung bago ka nang nilalang ngayon, tinanggap mo si Jesus Christ, malinis na malinis ka lang. Sa tingin mo, lalagyan mo pa ng kasalanan to? Yung katawan mo, hindi na, di ba? Kaya ganun kahalaga na mayroong Kristo sa buhay natin. Nakakaiwas tayo sa mga mga kalokohan. Kasi nagkakaroon tayo ng konsensya. Sa halip na mag-isip tayo, tumingin tayo ng masama sa isang babae, mag-iisip na tayo, nagdadawin na tayo. Makakalubog tayo ito sa Panginoon. Kung bagay mag-iisip tayo na magnakaw, magsugal, tama ba itong gagawin ko? Nagkakaroon tayo ng ganung mindset. So napakahalaga talaga na ang taong mayroong Diyos sa buhay natin. Kaya tayo, bawat isa sa inyo, aalisin natin yung takot. Pumano man tayo, bukas makalawang, okay lang, Lord, okay lang. Ligtas ako. Yun ang sabi mo eh. Tatanggapin kita sa puso ko, ligtas na ako. Panghawakan nyo yan, panghawakan nyo. Naniniwala ka din doon. Na ngayon, tatanungin kita, kung pumanaw ka man ngayon, saan ka pupunta? Sa lahat. Bakit? Kasi tinanggap ko na sa Jesus. Ayan. Ganun lang kasimple po. Hindi yan tinuturo ng Katoliko. Hindi yan tinuturo ng ibang mga. Kasi nakalagay sa Bible. Kaya nga tayo minumulat yung ating isip. Hindi lang tayo basta nakikinig, dapat meron pa lang tayo. Namumuhay tayo, kita nyo. Sa atin, sa kasalukuyan nating religion, Katolik, may fiesta, may Pasko, may Rebulto. No offend ha, no offend. Pero lahat yan, bawal sa susunod mga topic ay magkakaroon tayo ng paunting-unting pag-discuss dyan. Kaya kung meron kayong gustong topic na gusto natin pag-usapan, sir, bakit ba masama yung Rebulto? Message nyo. I-discuss natin next Saturday. Bakit ba masama ang fiesta? Bakit ba walang Pasko? Diba sa atin, sanay tayo may Pasko eh. Pero sa Bible wala. Kaya magtataka kayo, bakit? Kung gusto nyo malaman, discuss natin. Maging open kayo, lahat ng nasa isip nyo, itanong nyo. Kung kaya ng ating, sasagutin ng ating Panginoon, kung kaya natin sasagutin natin. Okay? Manalangin tayo. Lord Ama, maraming salamat sa mga oras na binigay po sa amin. Naglalambing po kami, Panginoon, sa project na ito. Matapos namin po ng maayos, wala pong napapahamak, wala pong nabidisgrasya, nasusugatan sa bawat isa po sa amin ito. Bigyan niyo po ng tamang kaalaman ang bawat isa na narito. Magkaroon po sila ng pagkakaisa, pagkakaintindihan, iwasan po ang kaguluhan, alitan, away, Ama. Ingatan mo po, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, ang kanilang mga personal na pagsubok. Dinideclare na po namin, Ama. Ito na po ay magkakaroon ng solusyon sa matamis na pangalan ng Jesus, Panginoon. Maraming salamat. Lalo na po sa mga pinansyal ng pangangailangan, nawa po maunawaan po ng bawat isa sa amin na kailangan pa muna namin unahin bago po ang mga bagay na maraming salamat in this way. Amen. Maraming salamat.